Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Stories. Best friend. Yan ang isa sa mga taong tinuturing nating pamilya. Sila yung taong naniniwala at pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng ating sikreto at sandigan sa oras ng pangangailangan. Ngunit paano kung sa isang iglapang kaibigan mong pinagkakatiwalaan ay ang magiging dahilan ng miserable mong buhay? Kaya mo kaya siyang patawarin at matawag muling tunay na kaibigan? Mga kabarangay, isang kwento ng pagkakaibigan ng ating mapapakinggan. Kasama ninyo ang inyong si Papa Dudut at ito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Lorna. Bunso po ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae. Ang sabi nila kapag bunso daw at nag-iisang babae ay buhay prinsesa, pero doon sila nagkakamali. Sabi nila, maganda daw ako. May mahaba at kulot na buhok daw kasi ako at balingkinitan ang aking katawan. Madalas akong sumali sa mga patimpalak ng pagandahan, kaya naman maraming nagkakagusto sa akin. At hindi naman sa pagmamayabang ay madalas akong manalo. Lorna, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa inyo? Ang sabi sa akin ni Leo, gwapo sana ito at may kaya sa buhay ngunit sobrang mahangin naman. Wag na lang Leo, at saka hindi pa naman ako pwedeng magpaligaw eh. Ang sabi ko naman sa kanya. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ano bang gusto mo para mapapayag kita? Ang sabi naman nito. Sa tono ng kanyang pananalita, Papa Dudut, ay aaminin kong nainis ako. Bakit kailangan ba may kondisyon para magustuhan ka ng isang tao? Ang sabi ko naman sa kanya na may mataas na tono. Ang yabang mo naman. Akala mo naman kung sino kang mayaman at maganda. Kaya kitang bilhin, magkano ka ba? Magkano bang katapat mo? Ang sabi nito. Nairita ako sa kanyang pananalita kaya naman hindi ko na siya pinansin at umalis na lamang ako, pero hindi pa rin ito nagpapigil. Mapapasakin ka din? Ang sigaw niya sa malayuan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay naiinis ako sa mga ganong klase ng lalaki. Pero wala akong magagawa dahil may mga tao talagang iba ang tingin sa mga katulad kong sumasama sa mga pageant. Masakit man isipin pero alam kong balang araw ay makikilala ko rin ang lalaking magmamahal at tatanggap sa akin. Nasa sekundarya pa lamang ako noong magsimula akong sumama sa mga ganitong klase ng patimpalak. Hindi ko naman talaga gusto ang mga ganito pero dahil na rin sa udyok ng aking mga kaklase ay sumubok ako hanggang sa pagtungtong ko ng high school. Ganda ang naging puhunan ko para makatulong sa aking mama. Bata pa lamang kasi ako nang iwan kami ni Papa. Dahil sumama siya sa kanyang kirida na di hamak na mas bata kay Mama. Nakita ko ang sakripisyo ni Mama sa akin at nakita ko kung paano siya nahirapan sa mga pagsasama nila ni Papa noon. Alam ko kung gaano kamahal ni Mama si Papa pero dahil na rin sa sobrang sakit ng naramdaman nito ay tuluyan na rin siyang bumitaw sa kanilang pagsasama.
Napapakinggan mo ba yung sinasabi mo, Mildred? Ang pabulyaw na sabi ni Papa kay Mama. Fredo, tama na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya ang mga pinaggagawa mo. Ang mangiyak-ngiyak na sabi naman ni Mama. Makasarili ka, Mildred. Inuna mo pa yung nararamdaman mo kaysa sa mga anak mo. Paano mo sila palalakihin ng walang ama? Ang panunumbat naman ni Papa. Tuluyan nang bumagsak ang kanina pang nangingilid na luha ni Mama. Alam mo kung gaano kita kamahal. Nakaya kong ibigay ang lahat-lahat sa iyo pero anong ginawa mo? Sinamantala mo ang pagmamahal kong yon. Alam mo ba kung gaano kahirap isipin na may kasama kang babae? Na siya yung pinapahalagahan mo at hindi kami ng mga anak mo. Kaya Fredo, utang na loob. Umalis ka na. Umalis ka na sa buhay namin. Ang sabi naman ni Mama. Naramdaman ko ang hirap sa kanyang kalooban kaya naman nahahabag ako sa kanya, Papa Dudut. Pagsisisihan mo tong ginawa mong to, Mildred. Alam kong babalik ka at luluhod ka sa harap ko para bumalik ako sa inyo. Tandaan mo yan. Tumalikod na si Papa at sumakay na ng jeep. Habang si Mama naman ay patuloy sa pag-iyak. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay hindi ako magiging katulad ni Papa. Pinangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, na magsusumikap ako at magtatagumpay para kay Mama. Pagtungtong ng high school, Papa Dudut, ay ginawa ko ang lahat para makatulong kay Mama. Gaya na lamang ng pagtitinda ng basahan at paglalako ng mga kakanin sa loob ng eskwelahan. Uy, ano ba yan, Lorna? Hindi ka ba nahihiya, dalaga ka na tapos ganyan pang ginagawa mo? Ang sabi sa akin ni Jennifer. Palibhasa ay anak kasi siya ng teacher kaya hindi niya naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Anong masama sa ginagawa ko? Hindi naman ako nagnanakaw. Marangal naman ang ginagawa ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Grabe naman niyang marangal na yan eh. Tinatawanan ka kaya ng mga kaklase natin. Sayang, maganda ka pa naman sana. Mahirap lang talaga. Ang mataray na sagot nito sa akin. Gusto kong patulan ang kanyang pang-aasar, Papa Dudut, dahil medyo masakit ang tabas ng kanyang pananalita. Okay lang, basta alam ko na ginagawa ko ang lahat para sa pag-aaral ko. Maswerte ka pa rin kasi andyan ang mama mo. Mayaman ka, hindi ba? Ang sabi ko sabay alis na sa pwestong yon malapit sa kantin. Hindi ko maiwasang mapaluha dahil kung hindi sana ng babae si Papa ay hindi mangyayari sa akin to. Okay ka lang ba? Ang tanong sa akin ni Joanne, ang bago kong kaklase na maganda rin, mukhang mayaman pero hindi mayabang katulad ni Jennifer. Okay lang ako. Ang maikling sagot ko dito. Inabot niya ang kanyang kulay asul na panyo na bulaklakin at sinabing, Lorna, iiyak mo lang. Tumingin ako sa kanya at nangingilid na ang aking mga luha. Lorna, kailangan mong umiyak paminsan-minsan. Hindi naman yan dahilan para masabing mahina ka. Pero kailangan mo ding ilabas yan para mabawasan kung ano man ang nararamdaman mo. Ang patuloy na payo nito sa akin. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero bigla na lamang akong napahagulhol. Pilit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit may mga taong kailangang mangmaliit ng kapwa para mapatunayan lang na mas nakakalamang sila. Salamat, Joanne. Hindi pa kita masyadong kilala pero gumaan ang loob ko. Ang sabi ko naman sa kanya. Naiintindihan kita, Lorna.
Kaya wag mo lang isipin ang mga yon. Mas higit mong kilala ang sarili mo kaysa sa kanila. Ang madiin naman niyang sabi. Ngumiti siya sa akin at ang lahat ng aking luha ay napalitan ng isang ngiti. At magmula nga noon, Papa Dudut, ay nakahanap ako ng isang kakampi sa katauhan ni Joanne. Si Joanne ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay, Papa Dudut. Kaya naman kahit papaano ay nababawasan ang galit ko sa mundo. Hoy Lorna! Gumising ka na dyan. Tanghali na, ang sabi ni Kuya Rodel. Malakas ang kalabit nito sa aking balikat at, Kuya, sandali lang naman, ang naiinis na sabi ko naman sa kanya. Naamoy ko ang hininga niyang amoy chiko at marahil ay uminom na naman ito. Hoy Lorna, huwag kang tatamad-tamad dyan ha, ang sabi ni Kuya sa akin. Gusto kong sagutin si Kuya pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Maya-maya pa nga ay bumangon na ako. Nakita ko si Mama na umiiyak at nakita ko ang isang babaeng nasa kaliwa niyang may maumbok na ang tiyan. Rodel, alam mo namang hirap na tayo tapos hindi mo pa ginawa ang tama. Anak, 20 anyos ka pa lamang. Wala kang trabaho at nasa high school pa lang kayo. Ang naririnig kong pinag-uusapan nila. Nalumo ako, Papa Dudut. Hirap na nga kaming pagdugtungin ng lahat ng aming kinakain ay tapos ay ganito pa. Ma, pwede ba? Wala na tayong magagawa, andyan na yan Ang sabi naman ni Kuya kay Mama na animoy walang pakialam sa nararamdaman ng aming ina. Paano mo ngayon bubuhayin ang dinadala niya? Ang sabi naman ni Mama kay Kuya. Magtatrabaho ako bilang construction worker. Siguro hindi naman nila ako tatanggihan kasi malaki naman ang pangangatawan ko. Ang pagmamayabang naman niya. Paano kung matapos ang construction? Anong gagawin mo? Ang muling tanong naman ni Mama. Ang dami niyong satsat, Ma. Hindi ko naman kayo inuobliga na tumulong, Mama Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kaya pwede ba? Huwag kayong magmarunong dyan. Hoy, ikaw Lorna, anong sinisilip mo dyan? Pagkatapos ng high school magtrabaho ka na para makatulong ka naman sa gastusin dito sa bahay natin. Ang sabi niya nang makita niyang nakasilip ako sa kanila at nakikinig sa kanilang usapan. Ilang saglit nga lang, Papa Dudut, ay umalis na rin si Kuya. Naawa ako kay Mama na noon ay nasa edad 60 na pero kumakayod pa rin sa paglalabada para lamang matustusan ang aming pangangailangan. Nilapitan ko siya at niyakap. Ma, hayaan niyo na si Kuya. Basta ako hindi ko kayo iiwanan, Ma. Kasama mo ko lagi. Ang pangako ko dito. Halos mangiyak-ngiyak pa rin si Mama, kaya naman mas lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Minsan talaga, Papa Dudut, ay hindi mo maintindihan ang nais iparating sa'yo ng tadhana. Pero magkaganon pa man, dapat lagi kang lumalaban at wag na wag mo itong susukuan. Habang papunta ako ng eskwelahan ay nakita ko si Joanne. Hinatid siya ng kanyang kuya at kitang-kita ko din ang ligaya sa kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng inggit, Papa Dudut. Buti pa siya, mahal na mahal siya ng kanyang pamilya at hindi sila nahihirapan sa pera. Maya-maya pa ay napansin niya ako. Lorna, Lorna! Ang tawag niya sa akin. Nakangiti ito patungo sa kinakaroonan ko. Lorna, bakit hindi ka naman kaagad pumasok? Hindi tuloy kita napakilala sa kuya ko. Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi ako
Ang sabi ko sa kanya. Hay nako, ikaw talaga Lorna kahit kailan. Alam mo namang dapat ay hindi ka na mahiya sa akin. Kaibigan mo ko hindi ba? Ang sabi naman niya. Ngumiti lamang ako bilang tugon. Invite kita sa bahay namin minsan ha. Doon ka na matulog. Ipapaalam kita sa mama mo. Ang sabi niya sa akin. Naku wag na Joanne, nakakahiya naman at saka anong gagawin ko sa bahay ninyo? Kwentuhan lang naman tayo at saka para makapag-bonding naman tayo. At makilala mo din ang pamilya ko. Ang masayang sabi niya sa akin. O sige, sasabihin ko na lang kay mama kung papayagan niya ako. Ang sabi ko naman dito. Sana payagan ka Lorna. Ang malambing na sabi niya. Sa totoo lang papadudot ay na-excite ako kaya naman pagdating ko sa bahay ay dali-dali kong hinanap si mama. Ma! Ang tawag ko dito nang may mapansin akong umubo sa kwarto. Kaya agad ako nagpunta doon at nakita ko nga si mama. Ma? Ano po bang nangyayari sa inyo? Ang nag-aalalang tanong ko sa kanya. Anak, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang mahinang sabi niya. Hinawakan ko ang kanyang noo at doon ko napansin ang mainit niyang temperatura. Ma, inaapoy ka ng lagnat. Ang sabi ko kay mama. Umubo ito at napansin kong sa pag-ubo niya ay mayroon tong kasamang dugo. Natakot ako papadudot kaya agad akong humanap ng tricycle at sinugod si mama sa ospital. Hindi ko na inisip kung may ipambabayad ba kami o wala. Dahil ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang maisalba ko ang buhay ng aking ina. May mga taong mabubuti pa rin ang kalooban papadudot na tumulong sa amin. Kaya naman nadala ko kaagad si mama sa ospital. Dok, ano po bang sakit ni mama? Ang tanong ko sa doktor na tumingin kay mama. Tuberculosis iha ang sanhi ng panghihina ng mama mo. Wala akong alam kung ano nga ba ang sakit na yon pero sa pagkakasabi ng doktor ay isa itong sakit na hindi dapat pabayaan. Nalungkot ako sa mga pangyayaring yon at maya-maya pa nga ay nakita ko si Joanne. Joanne? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ko sa kanya. Nagpunta ako ng bahay ninyo at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung bakit wala ka doon at nasabi nga nila na dinala mo daw sa ospital ang mama mo. Ang pahayag naman ni Joanne sa akin. Hindi ko na napigilan ang maiyak papadudot. Niyakap ako ni Joanne. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Joanne. Parang lahat na lang ng problema meron ako. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Tinapik niya ang likod ko at hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko palagi. Ang sabi niya sa akin. Dahil may kaya ang pamilya ni Joanne ay sinagot nito ang gasto sa paglabas ni mama sa ospital. At kaya naman bilang pambayad ay nagtrabaho ako sa kanilang bahay bilang kasambahay. Hindi mo kailangan gawin yan, Lorna. Okay na sa amin yung nagbigay ng tulong para kay mama mo. Ang sabi niya sa akin nang madatnan niyang maaga akong nagdidilig ng kanilang hardin. Alam ko naman yun, Joanne pero gusto ko lang makabawi. Lalo na sa pamilya ninyo. Ang sabi ko naman sa kanya. Ayoko namang nahirapan ka ng ganyan, best friend. Ang sabi niya sa akin habang nakangiti. Best friend? Ang sabi ko. Oo, matalik na kaibigan. Alam mo, sa'yo ko lang nakita ang pagiging isang totoong tao dahil marami sa kanila lumalapit at nakikipagkaibigan lang sa akin dahil may kaya ako sa buhay. Pero iba ka, Lorna. Nakita ko ang pagiging totoong tao mo.
ang sabi niya sa akin. Mula sa mga narinig ko kay Joanne ay nakaramdam ako ng pagiging espesyal ko. Na kahit na maraming maling nangyayari sa buhay ko, may isang taong katulad niya na naniniwala sa akin. At minamahal ako. Pagkaraan nga ng ilang araw, Papa Dudut, ay nakalabas na rin si Mama. Pero kailangan kong humanap ng paraan para madugtungan ang kanyang gamutan. O Joanne, wala naman akong hindi gagawin para kay Mama. Yumakap siya sa akin. Minsan hindi ko talaga maiwasang mainggit kay Joanne dahil maginhawa ang buhay nito at masaya ang kanyang pamilya. Samantalang ako, watak-watak na nga ang pamilya ko ay naghihirap pa. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nagumpisa na akong mamasukan kina Joanne. Maganda ang kanilang bahay pero pinili nitong mag-aral sa pampublikong paaralan para daw matuto siya sa buhay ng katulad namin. At dahil sa pagpasok ko sa buhay nila Joanne ay mas nakilala ko siya ng lubusan. At lalo na ang mga bagay-bagay na akala kong dapat ay kainggitan ko sa kanya. Nasa bandang 6:00 na ng umaga noon, Papa Dudut, nang makita ko ang mga magulang ni Joanne na nagtatalo sa kusina. Narinig ko ang ingay kaya naman sinilip ko muna kaya hindi muna ako pumasok. Alam kong mali pero sumilip ako sa may maliit na buta sa silid ng pintuan at doon ko nakita ang paninipa at pananadyak ng kanyang ama sa mama nila. "Malandi kang babae ka? Kung kani-kanino ka sumasama?" Ang bulyaw ng papa ni Joanne sa kanyang ina. "George, hindi yan totoo. Kanino ba nalaman yan?" ang sabi niya. Sinampal ng papa ni Joanne ang kanilang ina. Tinadyakan at kung ano-ano pang mga masasakit at masisela na salita ang mga narinig ko. Maya-maya pa ay nakita ko na si Joanne at pinigilan niya ang pag-aamok ng kanyang ama. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, na ganoon palang pamilya ang meron ng kaibigan ko. Ang buong akala ko ay perpekto sila pero hindi naman pala. Nakita ko si Joanne sa kanilang hardin habang ako ay nagdidilig ng halaman. Nilapitan ko siya dahil nakita ko ang kanyang malayong tingin. "Uy,
Ang lalim ng buntong hininga mo dyan ah. Ang sabi ko sa kanya. Wala to. May iniisip lang ako. Ang sabi niya sa akin. Sabihin mo na. Parang hindi mo naman ako kaibigan eh. Share mo naman. Ang pangungulit ko dito. Bata pa lamang ako nung malaman kong hindi na pala ganun kasaya ang aking pamilya. Si Mama ang unang nagkamali at dahilan yon ng pagkakaroon ng diferensya ni Papa sa pag-iisip dahil daw yun sa depresyon. Kaya naman sa tuwing makikita ni Mama na may kausap si Mama na lalaki, lagi na lamang niya itong sinasaktan. Masakit sa akin, Lorna, na makitang ganun ang pamilya ko. Pero wala akong magagawa hanggang sa malaman ko na lamang na okay na palang pag-iisip ni Papa pero patuloy pa rin siya sa ginagawa niya kay Mama. Ang sabi nito sa akin. Nahabag ako sa kanya, Papa Dudut. Masayahin si Joanne at siya yung itong laging nagpapatatag sa loob ko, pero hindi ko alam na ganito na pala kabigat ang dinaramdam niya. Huwag kang mag-alala, Joanne. Andito lang ako para sa iyo, best friend. Ang sabi ko. Naaninag ko ang kanyang mga ngiti, kaya naman gumaan ang kalooban ko. Dahil sa nabuo naming tiwala sa isa't isa ni Joanne, Papa Dudut, ay mas lalong naging matatag ang aming pagsasamahan. At alam kong kahit na anong mangyari ay walang kahit na ano at kahit na sino ang titibag sa aming pagsasamahan. Mas lalo kaming pinatatag ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay. At gaya nga ng aming ipinangako sa isa't isa, Papa Dudut, na kahit kailan ay walang iwanan at mananatili kaming matibay para sa aming mga sarili. Best, congrats ha! Ikaw na naman ang may hawak ng corona. Ang galing-galing mo talaga! Ang masayang sabi ni Joanne nang manalo ako sa isa na namang beauty pageant na sinamahan ko sa aming barangay. Nako, kung alam lang nila, best, na hiniram ko lang yung gown tapos itong sapatos ko galing sa ukay-ukay. Ang pabirong sabi ko dito. Humalakhak ng malakas si Joanne at kahit kailan talaga, best, lokal-loka ka rin no? Basta mamaya libre mo ko ng isaw at saka Betamax ha? Ang sabi naman ni Joanne sa akin. Kahit mayaman tong kaibigan ko ay wala man lang arte sa pagkain. Kahit saan mo dalhin kay nanay, game na game. Oo, basta mamaya hintayin mo lang ako ha. Sa may tapat ng tindahan ni Aling Rita. Kita-kits tayo doon, basta ako'y uuwi muna at ibibili ko ng pansit si Mama. Sigurado ako matutuwa yon. Ang sabi ko naman dito. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut, dahil sa may mga premyong pera ang sinamahan ko, kaya naman nang makababa ko ng jeep ay dali-dali akong naglakad para makita ko na si Mama. Napansin kong tahimik ang bahay pagdating ko. Pero parang dinaanan ng bagyo ang buong bahay dahil sa kalat-kalat na gamit. Kinabahan na ako, Papa Dudut, kaya naman pinuntahan ko agad si Mama sa kwarto at baka nagtutupi lamang ito ng damit niya sa aparador. Pero wala akong nakitang bakas niya hanggang sa maisipan kong pumunta sa likod ng bahay kung saan ay naroon ang aming mumunting kusina. Dahil sa uling at kahoy ang gamit naming pagluluto. Nakita ko si Mama. Nakabulagta at wala ng malay. Pagkakita ko kay Mama ay duguan ang kanyang ulo at nasa tabi niya ang isang malaking bakal. Mama? Mama? Gumising ka! Ang sabi ko, pero hindi na siya sumasagot. Wala ding pulso si Mama. Ang kaawa-awang Mama ko. Pinagnakawan at pinatay ng walang kaawa-awang tao. Halos hindi ako makakilos sa pagkakaupo ko habang yakap ko ang malamig na bangkay ni Mama.
Parang gusto kong mawala na rin sa mundo dahil sa mga nangyari sa kanya. Bakit sa amin pa? Anong mananakaw sa amin? Ano ang kailangan ng mga taong yon at bakit kailangan nilang patayin si Mama? Bakit pa kailangan nilang kunin sa akin ang isang dahilan kung bakit ako nabubuhay? Isang linggo ang lumipas, Papa Dudut, at nailibing na rin si Mama. Dahil sa wala akong kakayahan para sa mga gastos sa pagpapalibing kay Mama ay kung saan ako nagpunta para humingi ng tulong. Umuwi din ang aking mga kuya na parehong naninirahan na sa Cebu, samantalang kami ni Mama ay naiwan dito sa Romblon. Hindi rin nagtagal ay nahuli din ang may gawa kay Mama, kaya naman nabigyan din ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Sa pagkawala naman ni Mama ay para na ring binaon sa lupa ang buhay ko. Si Mama lang ang kasama ko at dahilan ko para magsumikap, tapos ay nawala pa siya. Mag-isa na lamang ako sa buhay at sobrang lungkot dahilan ng pagtigil ko din ng pag-aaral at paghinto na rin sa pagsali sa mga beauty pageant. Bes, ano bang nangyayari sa'yo? Ang tanong sa akin ni Joanne nang minsang puntahan niya ako sa bahay. Hindi ako nagsasalita dahil ayoko nang makakausap, Papa Dudut. Bes, sa tingin mo ba tama yung ginagawa mong pagmumukmok? Ilang linggo ka nang hindi pumapasok eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang sunod-sunod na sabi niya. Umalis ka na? Iwanan mo na ako. Ang sigaw ko sa kanya. Ano ba, Bes? Huwag mong sayangin ang buhay mo dahil nawala na ang mama mo. Ang sabi niya sa akin. Unti-unting napatulo ang luha ko, Papa Dudut. Tumigil ka na, Joanne. Hindi ikaw ang namatayan. Ang galit na sabi ko dito at nakita ko ang pag-alala sa mga mata ni Joanne. Lorna, hindi ka nag-iisa. Andito ako para tulungan kang muling bumangon. Sa tingin mo ba matutuwa ang mama mo kapag nakita niyang nagkakaganyan ka? Lorna, bumangon ka para sa sarili mo. Hindi na ako nakaimik pa, Papa Dudut, at bigla na lamang akong napaluha. Sobrang hirap ang mag-isa. Sobrang hirap na mawalan ng ina, Joanne. Ang sabi ko sa kanya. Alam ko, Lorna, kaya ako nandito. Naalala mo bang mga pangako natin na kahit kailan ay hindi tayo mag-iiwanan? Ang sabi ni Joanne na nakangiti pa rin sa akin. Yumakap na lamang ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko at sa aking pagtangis ay umaasa ako na mapalitan din ito ng ligaya at sana'y muli kong matutunan kung paano ang muling bumangon mula sa aking pagkakadapa. Lumipas pa ang mga araw pero pinilit ko pa rin na kumbinsihin ang sarili ko na kailangan ko pang mabuhay para sa aking sarili. Si Joanne ang naging kaagapay ko sa lahat at dinadalhan niya ako ng pagkain araw-araw at hinihintay niya na kausapin ko siya, pero ni isa'y wala siyang narinig na salita mula sa akin. Pero magkaganon pa man ay hindi pa rin niya ako sinukuan. Joanne, tama na! Tama na! Ang sabi ko sa kanya. Lorna, ano bang sinasabi mo dyan? Napansin ko ang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya. Halos araw-araw kong naaalala si Mama. Pero wala akong magawa dahil kahit na anong iyak ko naman hindi ko na maibabalik ang buhay niya. Ang mangiyak-ngiyak na sabi ko naman dito. Pero Bes,
Paano ako? Hindi mo ba ako tinuturing na dahilan para mabuhay ka? Mag-best friend tayo, Lorna. Nangako tayo na hindi natin iiwanan ng isa't isa pero anong ginagawa mo ngayon? Ang sabi niya sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, nang marinig ko ang mga yon ay para bang kinurot ang puso ko. Tama nga ang sinasabi niya sa akin. Magkaibigan kami at alam kong sa ganoon ay sapat na yon para ipagpatuloy ko pa rin ang laban. Sorry, Bes. Nahihirapan lang talaga ako. Bigla ko siyang niyakap sa puntong yon, Papa Dudut. Tama na, Bes. Andito lang ako at hindi kita iiwanan. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka na sa akin sa bahay. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko pero wala na rin akong nagawa nang kunin ang lahat ni Joanne ng gamit at nag-impake. Sumama na ako sa kanya, total ay wala na rin lang naman akong makakasama sa bahay. At sa tuwing nandun ako ay lagi ko lang naaalala si Mama. Joanne, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ang tanong ko sa kanya habang nakasakay kami ng tricycle. Oo, Lorna. Paano ang mama mo? Baka magalit sila kung sinama mo na ako. Baka nga matuwa pa sila, Lorna eh. Mabait naman ang mga magulang ko at kung sino ang mahal ko ay mahal din nila. Ang sabi niyang muli sa akin. Nang makarating na kami sa bahay nila Joanne ay lumakas ang pintig ng dibdib ko. Natatakot ako, Papa Dudut, dahil baka naman hindi nila ako matanggap. Pero laking gulat ko na lamang nang ilang sandali pa ay lumabas ang mama niya at sinalubong ako ng yakap. Sabay sabing, maligayang pagbabalik, Lorna. Kahit papaano ay napawi ang mga pangamba ko. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa akin at kung paano ako muling babangon. Pero alam kong basta kasama ko ang best friend kong si Joanne ay makakaya ko ang anumang unos na dumating sa aking buhay. Sa paglipat ko ng bahay ay doon ko mas lalong nakilala ang best friend ko, Papa Dudut. Kaya naman mas lalo akong napamahal sa kanya. Tinulungan ako ng kanyang mga magulang na makatapos ng high school at makapag-aral sa kolehiyo. Pero lahat ng iyon ay binabalik ko sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay. Lorna, alam mo namang hindi mo na kailangang gawin ang mga yan eh. Tulong namin sa iyo yon at hindi ka na iba sa amin. Para na kitang kapatid. Ang sabi ni Joanne sa akin nang maabutan niya ako naglalaba ng kurtina. Maliit lang naman na bagay ito, Bes. Para naman makabawi ako sa lahat ng mga tulong ninyo sa akin. Ang nakangiting sabi ko naman sa kanya. Basta, Bes, ha, huwag mong isipin na iba ka. Parte ka na ng aming pamilya kaya sana naman ay huwag ka nang mag-isip ng kung ano dyan. Okay? Ang sabi sa akin ni Joanne. Pero Joanne, ha, may hindi ka sinasabi sa akin. Ang makulit na sabi ko sa kanya. Ano ba yon? Ang tanong naman niya. May lalaking laging nakabuntot sa iyo sa eskwelahan. Ang nakangiting sabi ko dito. Ah, si Ramon. Nako, sobrang kulit nun. Gustong manligaw eh, ang sabi ko naman, hindi pwede. Ang seryosong sagot sa akin ni Joanne. Pero sa nakikita ko naman doon sa Ramon na manliligaw ni Joanne ay mukha naman itong mabait at gwapo. Ewan ko ba dito sa kaibigan kong ito at masyadong mapili sa mga lalaki. Sa bagay, dapat lang naman dahil mahirap nang masaktan. O basta kapag sinagot mo na yun ha, balitaan mo ko.
Baka naman ako pang huling makaalam na kayo na pala. Ang sabi ko sa kanya. Ikaw kung ano-ano mga sinasabi mo dyan ha. Baka ikaw nga ang may boyfriend eh. Pangungulit naman niya sa akin. Kiniliti pa niya ako Papa Dudut at nagbasaan pa kami ng tubig. Para kaming mga bata. Kung sana gano'n na lang palagi pero may mga bagay talaga na hindi mo aakalain na mangyayari. Sa pagtungtong namin sa kolehiyo ni Joanne, Papa Dudut ay pareho kami ng universidad na pinasukan. Pero magkaiba ng kurso. Ako ay kumuha ng education samantalang siya naman ay kumuha ng kursong nursing. Patuloy pa rin ako sa pagsama sa mga pageant at hindi ko alam na nakahiligan na rin pala ito ni Joanne. Uy Bes, narinig ko ha, ikaw ata ang representative ng nursing sa Miss University eh. Ang sabi ko sa kanya. Oo Bes. Sa totoo niyan eh, napilitan lang ako. Kung hindi lang naman kasi ako pinilit ni Ramon eh, hindi ako sasama. Ang sabi nito sa akin. Nagulat ako nang mabanggit niya sa akin ang pangalan ni Ramon, kaya naman sinubukan ko siyang usisain. Ramon? Hindi ba yun yung masugid mong manliligaw nung high school? Ang sabi ko sa kanya na may halong pagtataka. Oo Bes, at sa katunayan niyan, boyfriend ko na siya. Ang sagot nito. Medyo nakaramdam ako ng tampo dahil hindi ko kaagad nalaman yon. Samantalang nangako kami sa isa't isa na wala dapat na sekreto. Kailan pa? Wala ka namang nabanggit sa akin eh. Ang sabi ko sa kanya. Busy ka kasi lagi Bes eh. At saka isa pa, halos hindi na tayo nagkikita kahit na sa isang bahay tayo nakatira. Dahil sa work mo after ng class. Ang sabi naman niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Nakakatampo naman si Joanne, ang sabi ko na lamang sa sarili ko. Okay lang yun Bes. Alam mo naman, at saka asensya na rin ha. Kailangan ko kasing maghanap ng sideline para naman hindi na kayo mahirapan sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Hay naku Bes, wag mo nang isipin yun oh. O sige, pasok na ako sa kwarto ha. Ang dami ko pang gagawin eh. Ang sabi nito sa akin. Napansin ko Papa Dudut ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Joanne. Hindi ko din maintindihan, mula ng pagtungtong namin ng kolehiyo ay hindi na siya madalas na nakikipagkwentuhan sa akin. Minsan, tinatanong nga ako ni mama niya kung nasaan siya, hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko kasi wala naman siyang masyadong nababanggit sa akin. Tapos, magiging kakompetensya ko pa siya sa gaganapin na pageant. Ang laki na talaga ng pinagbago niya. Samantalang dati ay simple lamang si Joanne. Pagdating ko ng bahay ay dumediretso kaagad ako sa kusina at naabutan ko ang papa ni Joanne. Ito, magandang gabi po. Bakit po gising pa ata kayo? Ang sabi ko sa kanya. Ngumiti ito at tinignan ako mula ulo hanggang sa paa. Maganda ka talagang bata no? Ang sabi niya sa akin. Nakaramdam ako ng takot, Papa Dudut, dahil mukhang lasing ata siya. Kaya minabuti ko na lamang na pumasok ng kwarto ko para tumigil na ito. Ngunit hinila niya ako, Papa Dudut. Sinubukan niya akong ikulong sa kwarto na kami lamang dalawa, kaya naman nagsisigaw ako hanggang sa makita ako ng mama ni Joanne. Rene, anong ginagawa mo? Ang sabi ni Tita Minerva. Ahan, wala naman. Si Lorna ang may kasalanan nito eh. Ang sabi niya kay Tita. Tumingin si Tita Minerva sa akin. Lorna? Totoo ba ang sinasabi niya? Ang sabi nito na tumaas na ang boses. Tita, hindi po.
Hinila po ako ni Tito. Lasing po siya. Ang sabi ko pero mukhang hindi naniniwala si Tita Minerva. Inakit niya lang ako, Han. Tingnan mo ang suot niya oh. Skirt na maikli tapos nakadoble lang ng jacket pero naka-sleeveless. Tapos nasa kusina. Ang pagsisinungaling ni Tito. Magsasalita pa sana ako papadudod para ipagtanggol ang sarili ko pero nilapitan ako ni Tita Minerva at pinagsasampal at sinabunutan. Ang kapal ng mukha mong bata ka? Pagkatapos ka naming kupkupin at pakitaan ng maganda, eto pa ang igaganti mo sa akin? Malandi kang bata ka? Ang sabi nito habang hila-hila ang buhok ko at napaluhan na lamang ako papadudot. Tama na tita. Wala po akong ginagawang masama. Tita, tama na po. Ang pagsusumamo ko pero patuloy pa rin siya sa pananakit sa akin. Samantalang si Tito Rene ay hindi pinipigilan ng kanyang asawa sa pananakit sa akin. Umalis ka na at wag ka na magpapakita sa amin. Walang hiya ka. Ang mga salitang ibinagsak ng aking pagkatao. Nang gabing ding yon papadudod ay umalis na ako sa bahay nila Joanne. Hindi alam ni Joanne ang mga nangyari dahil nasa seminar sila. Nang paalis na ako ng bahay ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Ramon. Lorna? Lorna! Ang tawag niya sa aking pangalan hanggang sa nawala na lamang ako ng malay. Siguro dahil na rin sa pagod pero paano na ako nito? Saan ako muling dadalhin ng tadhana? Hindi ko makakalimutan ang gabing yon papadudot dahil hindi ko lubos sa kalain na sa isang iglap lang ay mawawalan ako ng pamilya. Ang pamilyang sana ay tatanggap sa akin pero dahil sa isang kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa isang lugar kasama si Ramon. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Ang sabi ko nang magising ako. Lorna, si Ramon to. Nakita kita sa labas ng bahay nila Joanne. Susundin ko sana siya kaso yun nga bigla ka na lang nahimatay kaya inuwi na kita rito sa boarding house ko. Ang sabi niya sa akin. Aalis na ako. Hahanap na muna ako ng matutuluyan. Ang sabi ko sa kanya. Lorna, wag mo nang isipin yon. Habang wala ka pang nakikitang maayos na tirahan, dito ka na muna sa akin. Ang sabi niya. Hindi ko alam kung bakit mabait siya sa akin samantalang hindi naman kami gaanong magkakilala. Kung iniisip mo na may gagawin ako masama sa iyo, pues nagkakamali ka doon. Ang sabi niya na seryoso. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ayoko lang na ibang isipin ni Joanne kapag nalaman niya. Ang sagot ko naman sa kanya. Wala ka dapat na ipag-alala. Hindi natin ipapaalam kay Joanne. Pwede bang ilihim na muna natin to? Ang pakiusap niya sa akin. Hindi ko maintindihan at bakit parang ang bait-bait nito sa akin. Pero dahil sa wala akong magagawa ay tinanggap ko na lamang yon. Nalungkot ako sa mga nangyari. Pagpasok ko ay agad kong nakita si Joanne. Bes, ang tawag ko sa kanya. Napakawalang hiya mo. Ano? Pagkatapos kitang ituring na kapatid, ganito palang igaganti mo sa amin? Ahas ka, Lorna. Kailangan mo pa talagang manira ng pamilya ng may pamilya? Ang sabi niya. Pinagtitinginan na kami ng mga tao kaya hindi ko na lamang pinatulan pa si Joanne. At inisip ko na lamang ang mga mabubuting ginawa niya sa akin magmula nang mawala si Mama. Siguro naghahanap ka na ngayon ng sugar daddy, no? Para mahut-hutan mo.
Sa bagay, malandi ka naman talaga eh, ang sabi niya sa akin. Pinili ko na lamang na lumayo kahit nangingilid na ang aking mga luha. Napakasakit isipin na ang taong akala kong kayang umintindi sa akin ay magkakaganito at iiwanan na lamang ako na parang wala kaming pinagsamahan. Nawala na ako ng ganang pumasok, Papa Dudut, at parang wala nang patutunguhan ang aking buhay. Nagtanim ako ng sama ng loob sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa taong akala ko ay tapat sa akin at hindi ako iiwanan. Ang aking ex-best friend na si Joanne. Pansamantala muna akong namalagi sa boarding house ni Ramon, na lagi namang wala doon at hindi na umuuwi. Kapag tinatanong ko siya kung ano ang pinagkakabalahan niya ay lagi na lamang niyang sinasabi sa akin na may trabaho daw siya. Pinagpatuloy ko ang pageant kung saan ay si Joanne ang makakalaban ko. Nang gabing yon ay nandoon ang kanyang pamilya at nandoon din si Joanne. Ang kapal din ng mukha mo, no? Talagang tinuloy mo pa yung contest at talagang kakalabanin mo talaga ako. Ang sabi niya sa akin nang magkasalubong kami sa may backstage. Joanne, pwede ba? Wala akong balak na patulan ka. Alam mo sa inaasal mo, parang hindi mo ko naging kaibigan. Hindi ko lubos akalain, Joanne, na magiging ganyan ka sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, ang sabi ko sa kanya. Ang iba naming kalaban ay nakatingin lamang sa amin. Wow! Ang lakas naman ng loob mo ngayon na sabihin sa akin ang mga salitang pagkakaibigan na minsan hindi mo alam kung ano nga ba ang ibig sabihin yan. Ang panunumbat niya sa akin. O tama na yan, sasabihin na nila ang winners. Ang sabi ng isa naming kasama sa pageant, kaya naman tumigil na rin ako. Samantalang tinititigan niya ako ng matalim at bumulong sa akin ng manggagamit. Halos mapaluhan na lamang ako, Papa Dudut, dahil hindi ko alam na ganoon naabot ang isang kasinungalingan. And our Miss University is no other than contestant number 8. Ang malakas na palakpakan ng mga tao. Ako ang nanalo, Papa Dudut, at nag-uwi ng corona. Sobrang saya ko dahil isa na namang achievement ito sa aking buhay. Ngunit nang makita ko si Joanne na halos mapaluha ay nakadama ko ng kalungkutan. Naalala ko dati noong high school pa lamang kami, siya ang unang nagiging masaya kapag nanalo ako. At hindi ko akalain na magiging ganito ang aming pagkakaibigan. Kinabukasan, Papa Dudut, ay kung ano-ano na lamang ang mga natanggap kong regalo. May bulaklak, tsokolate at parabang naging artista ako. Sa tuwing makikita ko si Joanne ay hindi ako nito kinikibo at unti-unti ay nakalimutan ko na siya. Nakahanap ako ng mas marami pang kaibigan. Sumasama ako sa iba't ibang pageant at madalas ay nag-uuwi ako ng corona. Lagi kong nakikita si Joanne na mag-isa at sa tuwing nais ko siyang lapitan ay naalala ko lamang ang lahat ng ginawa niya sa akin. Kaya naman nagbago na ako. Hindi na ako yung Lorna na marupok at may malambot na puso. At dahil na rin sa mga masasakit na salitang binitawan sa akin ni Joanne, ay aaminin kong nagtanim ako ng galit sa kanya. Papa Dudut, sa tuwing nakikita ko si Ramon na kasama si Joanne ay nakakaramdam ako ng inggit. Gusto kong sa pagkakataon na yon ay ako naman ang maging masaya kasama si Ramon. Tama kayo, Papa Dudut. Sa matagal kong pamamalagi kasama si Ramon ay unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya.
Napag-alaman ko din mula sa kanya na alam na ni Joanne na sa kanya ako nakikituloy pero hindi na ako kailanman nakarinig ng panunumbat galing sa kanya. Masama na kung masama pero gumawa ako ng paraan upang mapasakin si Ramon. Ramon? Kumain ka na ba? Ang sabi ko kay Ramon at nagulat ata. Bakit naman ganyan ang suot mo, Lorna? Ang sabi nito sa akin. Suot ko ay isang mahabang kulay itim na damit na walang manggas na kitang kita ang aking kaputian. Bakit? May masama ba sa suot ko? Ang tanong ko sa kanya. Wala naman pero alam mo namang lalaki ako, Lorna. May girlfriend ako tapos ganyan. Mamaya kung anong isipin nila. Ang sabihin mo naaakit ka lang sa akin. Ang pilyang sabi ko dito. Nakatitig lang siya sa akin habang papalapit ako sa kanya ng papalapit. At tama ang hinala ko. Hindi na nga niya natiis ang aking kagandahan at tuluyang nagpatianod sa tukso. Hindi lang yon isang beses na nangyari dahil naulit pa yon ng naulit, Papa Dudut. Hanggang sa nalaman ko na lang na nakipaghiwalay na pala siya kay Joanne. Nakaramdam ako ng saya nang malaman ko yun at para na rin ako nakabawi sa lahat ng mga masasakit na salitang binitawan nila. O ano, Lorna? Masaya ka na? Nahiwalay na kami ni Ramon? Ang galit na sabi ni Joanne nang magkasalubong kami sa hallway. Oo. Masaya na ako, di ba? Malandi ako. Kaya yan. Hindi lang tatay mo ang inahas ko pati boyfriend mo. Ang sabi ko sa kanya. Kung alam mo lang sana ang lahat ng totoo, Lorna. Ang sabi nito sabay alis na. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang sinasabi ni Joanne. Basta ang alam ko ay masaya ako at ngayon ay sa akin na si Ramon at hindi ko na siya magiging kaagaw pa. Akala ko'y magiging okay na ang lahat pero nagkamali ako. Dahil isang katotohanan pala ang aking malalaman. Nakita ko si Joanne, Papa Dudut, na papasok sa isang hotel. Sinundan ko siya sa pangambang baka patago pa rin silang nagkikita ni Ramon. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Si Tito Rene ang kasama ni Joanne at nakita ko ang takot sa mga mata ni Joanne. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan silang pumunta sa hotel na yon at inakala ko na kasama lang nila si Tita Minerva pero walang bakas akong nakita niya. Minabuti kong mag-check-in sa kabilang kwarto. Nakiusap ako sa isang attendant na ako ang magdadala ng kanilang mga gagamitin at pagpasok ko sa loob ng kwarto nila ay doon ko nakumpirmang sila talaga ang magkasama. Lorna? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ni Joanne. Ako ang dapat na magtanong niyan. Anong ginagawa ninyo ni Tito Rene at bakit nakatapis ka lang? Ang galit na sabi ko. Noon naman ay halos mangiyak-ngiyak na si Joanne. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Tito Rene sa banyo. Lorna? Bakit ka nandito? Ang sabi nito na mukhang nagulat din sa aking presensya. Tito? Ano bang kalokohan to? Ang galit na sabi ko sa kanya. Joanne, magsabi ka. Huwag mong sabihing may relasyon kayo ng tatay mo. Ang sabi ko sa kanya. Kahit kailan talaga, ayoko yung tabas ng dila mo. Ang naghihimutok naman na sabi ni Tito Rene sa akin. Sarili ninyong dugo, ganito ang ginagawa ninyo? Ang sabi ko sa kanya. Lorna, hindi ko anak si Joanne. Anak siya ng Tita Minerva mo sa papa mo. Magkapatid kayo ni Joanne? Totoo ba ang narinig ko? Magkapatid kami ni Joanne? Pero paano nangyari yun? Ang daming katanungan sa isipan ko. Bata pa lang si Minerva,
ay nagtatrabaho na siya sa bar at doon siya nakilala ng papa mo. Hanggang sa nagsama sila at nagkaanak. Nauna lang ipanganak si Joanne dahil mas naunang magkaanak sila ng papa mo. Pero iniwan din si Minerva ng papa mo at muling sumama sa ibang babae. Hanggang nakilala ko siya noong pumasyal ako sa bar dahil magmula nang maging byudo ako ay gusto kong maging masaya. Muli ay tinanggap ko siya pero kahit kailan ay hindi ko naman siya minahal. Ang sabi pa nito sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mga sinasabi ni Tito Rene. Gusto ko nang umalis noon pero ayokong iwan si Joanne sa ganoong kalagayan. Joanne, halika na. Aalis na tayo. Ang sabi ko sa kanya, patuloy lang ito sa pag-iyak. Joanne, magbihis ka na. Aalis na tayo. Sumigaw ako at dali-dali nang umalis kasama si Joanne. Hawak ko ang kanyang mga kamay at wala siyang kibo habang papalayo na kami. Wala na ring nagawa si Tito Rene dahil tinakot ko siyang magsusumbong sa pulis. Habang magkasama kami ay hindi ko mapigilan ng maiyak at sa lahat ng taong pwede kong masaktan ay bakit si Joanne pa? May mga bagay talagang pagsisisihan mo at kung sana maibabalik lang ang kahapon ay pwede mo palang maitama. Kung sana noon ko pa nalaman na kapatid ko si Joanne ay hindi ko na siya iniwan. Kung kailan marami na akong kasalanan sa kanya ay ngayon ko pa malalaman ang katotohanan. Walang imik si Joanne at hanggang sa ngayon papadudod ay gulat at pagkabigla pa rin ang kanyang nararamdaman. Pumunta muna kami sa isang malapit na kainan. Nag-order ako ng mainit na goto para sa aming dalawa at hinintay ko na magkwento siya pero ilang minuto lamang itong walang imik at sumubo ito. Maya-maya pa ay unti-unting tumulo na ang kanyang mga luha. Gabi-gabi niya akong kinakatok sa kwarto ko sa tuwing wala si mama. Wala akong magawa dahil nagbabanta siyang idadamay niya si mama. Lalo ka na. Kaya naman ang nalaman kong pinagbantaan niyang pagsamantalahan ka. Minabuti kong paniwalain ka na galit ako sa iyo. Para hindi ka na bumalik sa bahay at lumayo ka na. Naging miserable ang buhay ko. Gustong gusto kong sabihin ang lahat ng ito kaya lang natatakot ako at baka ipagtaabuyan mo lang ako. Ang sabi niya sa akin. Habang nagkukwento si Joanne ay gusto kong maggalit sa sarili ko. Kung bakit hindi ko siya nagawang ipaglaban. Sorry Joanne pero bakit hindi mo sinabi sa akin na magkapatid tayo? Ang tanong ko sa kanya. Ayokong layuan mo ko. Alam ko kasing kami ni mama ang naging dahilan kaya nasira ang buhay ninyo. Kaya naman ang malaman ko sa tunay nating ama na may kaedad akong anak niya ay hinanap kita at maswerte pa rin ako dahil hindi malayo ang bahay ninyo. Kaya minabuti kong mag-transfer sa public school para maging malapit sa iyo. At hindi nga ako nabigo pero hindi ko din naman akalain na mas mahihirapan ka pala sa bahay. Patawarin mo ko Lorna. Ang sabi ni Joanne at iyak siya ng iyak. Ako ang dapat na patawarin mo Joanne. Iniwan kita at hindi ko pinaglaban ang pinagsamahan natin. Nahihiya ako sa iyo at nagawa kong agawin ang taong nagmamahal sa iyo. Si Ramon. Patawarin mo ako Joanne. Ang pagsusumamo ko sa kanya. Huwag na nating isipin yon. Kalimutan na natin ang lahat. Ang mahalaga ay magkasama na tayo at maayos tayo. Ang sabi naman nito. Nagkayakapan kami papadudot at biglang bumalik ang lahat ng aming pinagsamahan. Kadalasan, ako yung naaapi at si Joanne ang aking tagapagtanggol pero sa puntong ito ay oras naman para lumaban ako para sa kanya. Walang iwanan ha? Ang sabi ko sa kanya.
Walang iwanan. Kahit kamatayan pa ang maging hadlang. Ang sabi naman nito. Napahagulhol na lamang kami papadudot at hinagka ng bawat isa. Sa pamamagitan man lang noon ay mapawi ang lahat ng sugat ng mga pinagdaanan naming dalawa. At sa ngayon ay alam ko na nang haharapin ko na ang lahat ng pagsubok na kasama siya. Sinampahan namin ang kaso si Tito Rene at salamat sa Diyos at naipaglaban namin ni Joan ang kaso. At ito ay nakulong ng tuluyan. Nagsimula kaming bumangon ngunit isa na namang problema ang kinakaharap namin. 2 buwan ang buntis si Joan. Anong gagawin natin? Ipapalaglag ko ba ang bata? Ang tanong nito. Wag. Walang kasalanan ng batang yan. Sa nagawang kamalian ng tatay niya. Ang mabilis kong sagot sa kanya. Pero Lorna, sa tuwing makikita ko ang batang ito, maalala ko lang ang ginawa ng tatay niya. Ang sabi ko naman dito. So anong gagawin mo? Papatayin mo yung bata? Wala ka na rin pinagkaiba sa tatay niya. Ang pabulyaw na sabi ko naman dito. Nakakahiya. Paano ako magpapatuloy na pag-aaral? Nadala-dala ko itong batang ito. Ano yun habang malaki ang tiyan ko? Ang sabi naman ito. Joan, kung iniisip mo na pababayaan kita, pues hindi yun mangyayari. Magtutulungan tayo. Ang sabi ko dito habang nakatitig sa kanyang bilugang mga mata. Madali lang para sa iyo kasi hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Ang sabi naman ito sa akin. Joan, dumaan na ako sa maraming pagsubok at saksi ka sa lahat ng yon. Ikaw ang tumulong sa akin para bumangon, kaya alam kong makakaya mo yan. Malakas ka at pangako, hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Yon ang mariing ipinangako ko sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw papadudot at nakapagtapos din kami ng pag-aaral. Mahirap nung una pero kinaya namin dahil kami ay magkasama. Nawala na rin si Ramon at nalango pala ito sa pinagbabawal na gamot. Iginapang namin ang lahat para sa katuparan ng aming pangarap. Ilang buwan pa ang lumipas at ang kapanganakan na lang ni Joan ang hinihintay namin. Lorna, manganganak na ako! Sigaw nitong si Joan sa akin habang naghuhugas ako ng plato. Kaya dali-dali akong humanap ng tricycle para dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Ilang oras akong naghintay hanggang sa lumabas na ang doktor. Miss, kritikal ang lagay ng mag-ina. High blood si Joan at mahina rin ang kanyang puso. I'm sorry pero kailangan mong mamili. Ang sabi sa akin ng doktor. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sino nga ba ang dapat kong piliin. Mahal ko si Joan pero anong karapatan ko para ipagkait ng buhay sa isang walang malay na sanggol? Pumasok ako sa kwarto kung saan ay nandoon si Joan. Lorna, piliin mo ang anak ko. Marami pa siyang pwedeng gawin sa mundong ito. Ang sabi nito sa akin. Iniisip ko pa lamang na mawawala si Joan ay nahihirapan na ako. Ayoko. Ayoko please, lumaban ka Joan. Ang pagsusumamo ko sa kanya. Lorna, ingatan mo ang anak ko. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. At Lorna, maraming salamat sa lahat ha.
Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko na lagi kong ipagpapasalamat sa Diyos. Huwag kang magsalita ng ganyan, Joanne. Mabubuhay kayo pareho, ang sabi ko naman sa kanya. Hanggang sa dumating na ang oras na kailangan kong mamili, kaya naman kahit labag sa aking kalooban ay mas pinili ko ang bata. Walang araw na hindi ko nami-miss si Joanne at umiiyak pa rin ako, Papa Dudut, sa tuwing naaalala ko siya, pero alam kong nasaan man siya ngayon ay masaya na siya. At ipinangako ko na kahit na anong mangyari ay aalagaan ko ang kanyang anak sa abot ng aking makakaya. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ay nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kung hindi sa mga yon ay hindi ako magiging matatag sa ngayon. Higit sa 2 dekada na rin ang nakakalipas, Papa Dudut, pero sariwa pa rin ang mga ala-alang iniwan sa akin ni Joanne. Ang aking best friend na kapatid ko pala. Marami kaming pagsubok na hinarap na magkasama. At mga pagsubok na nagpasira sa aming pagsasama, pero ang mahalaga ay nalagpasan namin ang lahat ng yon. At kahit nawala siya, ang ala-ala ng aming kahapon ay mananatili sa aking puso magpakailanman. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya akong may bahay at binayaan din ang 2 anak. Si Lawrence, ang anak ni Joanne, ay isa ng ganap na pulis at naglilingkod sa mga nangangailangan. Samantalang maswerte naman ako sa aking napangasawa na sobrang maunawain at mapagmahal. Wala akong tinago sa kanya at kahit ganoon ay minahal pa rin niya ako ng lubusan. Kung nabubuhay man si Joanne sa ngayon ay tiyak na masaya na siya sa mga nangyayari sa aming buhay. Pero magkaganon pa man ay hindi ko man siya kasama sa pagharap ng bawat pagsubok na darating sa buhay ko. Alam kong lagi siyang nakabantay sa amin. At ang kanyang mga alaala ay mananatili pa rin buhay sa aking puso magpakailanman. Si Joanne pa rin ang aking kapatid at ang aking best friend na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano pang material na bagay. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagpapaunlak ninyo na maibahagi ko ang aking kwento. Naway magsilbing inspirasyon sana ang aking naibahagi para sa lahat ng mga kabarangay natin. At sana katulad ko ay mahanap ninyo rin ang tunay ninyong kaibigan. Maraming salamat, Papa Dudut, and more power to your program. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lorna. Lahat tayo mga kabarangay ay may mga kaibigan. Kaibigan na maaasahan mo sa hirap at ginhawa. Kaibigan na hindi ka iiwanan at kaibigan na mamahalin mo at pagkakatiwalaan. Pero hindi lahat ng kaibigan ay maaari nating bigyan ng tiwala dahil may mga ilan na pwede ring sumira sa ating buhay. Pero magkaganon pa man, anuman ang nagawa nila, sana ay matutunan natin silang patawarin. Dahil wala nga namang taong perpekto at huwag sana nating hayaan na inggit ang mamayani sa ating mga puso. At gaya nga ng sabi ng ating bidang si Lorna, sana ay mahanap natin ang ating best friend, ang ating tunay na kaibigan. Walang halong pagkukubli at pagkukunwari dahil sila ang tunay nating maaasahan. Because a real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Ang liham kasaysayan na inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Sa pagsasalaysay at paglalapat ng tunog ng inyo pong si Papa Dudut, ang ating theme song na alaala ay inawit naman ni Jamie Horado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito
sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love